Asawa ko, malakas na sigaw ng isang babae habang naglalakad siya sa mall na pagmamay-ari nila. Lahat ng mga tauhan niya ay napatigil sa paglalakad at nakatingin sa babaeng nagsisigaw habang tumatakbo kasama ang isang bata. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nagtinginan ang mga panga niya. Ayaw niyang malapitan siya ng weirdong babaeng ito na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan nila. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo at harangan ang babaeng yan. Ayokong malapitan ng kahit na sino dito sa mall, mahigpit niyang utos. Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng mga tauhan niya. Hoy, kayo, humanda kayo, sabi ng pinuno. Tumalikod siya at pagkatapos ay humakbang na muli. Sinikap niyang lumakad lang ng marahan, kaya lang hindi niya alam kung paano nakalusot yung bata sa mga bodyguard niya. Hi po, kuya, malakas na bati ng batang lalaki na sa tingin niya ay 10 taong gulang na, at yamakap pa ito sa isa sa mga binti niya. Anong ginagawa mo? Paano mo ako nalapitan? Kasi po, wala namang pumihil sa akin kaya ate lang ang meron. Ikaw po ang asawa ng ate ko, hindi ba? Malapit na kayong ikasal, sabi ng bata. What? Paano mo naman nasabi yan? Alam mong hindi totoo yan, galit niyang sagot sa bata. Oo, tama siya. Ikaw ang mapapangasawa ko, hindi mo na ako natatandaan? Matapos na may mangyari sa atin, bigla mo na lang akong iniwan doon sa may lumang kwadra, bulalas ng babae. Sino ka namang babae ka? Hindi kita kilala, galit niyang tugon. Sa kanyang isipan, nagliparan ng maraming question mark. Anong palagay mo sa akin, Chip? Papatol sa isang estranghera? At sa kwadra pa, you mean bahay ng kabayo? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Oo, hindi mo ba naalala? Sagot ng babae. Nakalapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Sofia ang pangalan ko. Huwag mong kalimutan, dugtong nito. Napakamot siya sa kanyang noo. Wala siyang maalala sa mga pinagsasabi nito, at lalong wala siyang balak na paniwalaan ito. Kayong mga scammer, hindi ko alam kung bakit dumarami kayo. Para kayong mga bakterya na kahit anong linis sa mundo, nandyan pa rin kayo, sabay tulak niya sa dalaga, na bumagsak sa sahig. Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Ikaw naman, isang lalaking mayaman nga, duwag naman. Duwag sa responsibilidad. Sana nga ako lang ang ginawan mo ng ganito. Sana wala nang ibang babaeng darating para lamang habulin ka, kundi mamalasin sila katulad ko. Wala ka palang kwentang lalaki, sigaw ng babae. Dahil sa lakas ng boses nito, maraming tao ang nakarinig, kaya't samot-saring bulungan ang narinig niya. Napansin niyang mabahira ng iniingatan niyang pangalan, kaya napilitan siyang patigilin ang dalaga. Ikaw, tatahimik ka ba o hindi? Hindi. Sabihin mo munang pananagutan mo ako. Matapos mo akong makuha, iiwan mo na lang ako? Ano ako? Aso, na matapos alagaan, kapag pangit na, iiwan mo na lang sa kalsada? Natawa siya ng walang boses dahil sa mga pinagsasabi ng babae. Kalokohan, bulalas niya. Liam, ano ba tong nangyayari? Tanong ng lolo niya, na hindi niya alam ay naroon na pala sa kanilang likod. GR, napaharap siya sa kanyang lolo. Grandpa, wala lang ito. May 2 baliw na gusto akong pahanat pagtripan. Di ko naman sila kilala, sagot niya. Anong hindi kilala? May nangyari sa atin, hindi ba? Sa lumang kwadra, sa bayan ng San Agustin, sa Calapan, sa Mindoro, sigaw ng dalagang umaangkin sa kanya bilang asawa. Bulalas na lamang niya. Ngunit palihim siyang nilapitan ng isa sa kanyang mga tauhan. Sir, hindi ho ba kagagaling lang po natin doon noong nakaraang buwan? At nawala po kayo ng isang gabi. Nung bumalik po kayo, hindi nyo na maalala kung saan kayo galing dahil sa sobrang kalasinggan nyo, bulong nito. Narinig ito ng bata. Tama, hindi nagsisinungaling ang ate Sofia ko, kaya dapat mo siyang panagutan. Pakasalan mo siya, kuya, sigaw ng bata. Ng batang kasama ng dalaga, pwede ba? Di ko kayo kilala, itinulak pa niya ang bata, at natamba ito. Lucas, sigaw ng dalaga, na tinawag na Sofia. Ang sama mo. Hindi ko akalain na masama ang ugali mo. Kung alam ko lang na masama pala ang ugali mo, hindi ko na sana ibinigay sa'yo ang pagkabirhen ko. Masama ang titig at sigaw ng dalaga sa kanya. Dahil sa mga sinabi nito, lalong nagkaingay ang lahat ng tao sa paligid. Kunin ninyo siya at dalhin sa opisina ko, utos ng kanyang lolo.
Pero, Grandpa, protesta niya. Kung may ginawa ka sa babaeng iyan, malalaman natin. Madali lang naman iyan. Ipapaalaga sa sinapupunan niya ang similya mo. Ibig sabihin, nagsasabi siya ng totoo. At ikakasal kayo sa lalong madaling panahon, mariing sagot ng matanda. Iyon lamang ang sinabi ng matanda, at agad na kinuha ng mga tauhan ang dalaga at ang bata. Nung araw ding iyon, dinala ng matanda sa ospital ang dalaga para ipasuri kung totoo ang sinasabi nito. Pero bago iyon, nakalarawan ng malaking pagtataka sa mukha ng matanda. Paanong kamukhang kamukha ng babae ang babaeng dating minahal ko, bulong ng matanda sa sarili. Kinuha ng matanda ang isang pocket watch na gawa pa sa ginto at binuksan iyon upang makita ang larawan ng babaeng naroon. Paulit-ulit itong pinagmasdan habang napapasulyap sa dalagang si Sofia. Ethan, ayos lang po ba kayo? Tanong ng dalaga sa matanda. Kung nakakaabala na po ako, ayos lang po. Uuwi na lang po kami sa Mindoro, malungkot na sabi ni Sofia. Hindi yun ang ayos lang. Ayos lang ako. Ano nga pala ang pangalan ng lola mo? O kaya ng nanay mo? Tanong ng matanda. Ang lola ko po ay si Victoria Olivera Andres. Ang nanay ko naman po ay si Miran Andres Guevara. Masiglang sagot ni Sofia. Alam mo, Sofia, nakikita ko na hindi ka natatakot kahit napapunta tayo ngayon ng ospital. Doon ipapasuot naman ang singsing. At ipapakasal ko kayo ng apo ko, sagot ng matanda. Opo naman po. Sure na sure po ako na siya ang lalaking iyon. Siya po ang nakasama ko sa buong magdamag. Kaya ko po yung patunayan sa kanya kasi pinangunahan niyang sabihin ang nasa isipan. Shut up. Huwag kang mag-imbento. You're a stranger for me. Wala akong matandaan na nakasama kita kahit kailan, mariing giit ng lalaki. Naroon sila sa van, at naririnig niya ang mga sinasabi ng dalaga. You shut up, dinuro pa siya nito bago muling nagsalita. Gusto mo, ibuking ko rito ang mga nakita ng dalawang mata ko? Nakataas ang isang kilay ng pilyang dalaga. Bulalas niya, hindi makapaniwala na may ganoong lakas ng loob ang babae at wala itong nararamdamang hiya sa lahat ng taong naroon sa loob ng van. Wala ka talagang kahihiyan, Oo, wala. Dahil may lakas ako ng loob na ipaglaban ang karapatan ko. Hoy, lalaki, dalagang Pilipina ito, no? Hindi ako papayag na hindi mo ako panag-utan. Asawa kita, giit pa nito. Habang sisigat pa sana siya, pinigilan na siya ng kanyang lolo, si Don Liam. Tama na, mamaya lamang malalaman natin ang totoo kung nagsisinungaling ba ito o hindi, mariing sabi ng matanda. Kapwa gumuhit ang tuwid na linya sa kanilang mga labi at sabay na umirap sa isa't isa. Itinoon niya ang sarili sa labas ng bintana, palihim na iniisip ang mga nagdaang pangyayari noong isang buwan sa probinsya ng Mindoro. Inaalala niyang maigi ang kanyang pagpunta sa isa sa mga bayan doon para sa isang piyesta, dala na rin ang kanilang negosyo. Oo, tama, nalasing ako ng sobra, bulong niya sa sarili. Naalala niyang nagising siya sa isang lumang kwadra. Natatandaan niyang nakapantalon pa rin siya at nakasuot ng polo. Tumayo siya nang hindi tinitingnan ng paligid at dali-daling hinanap ang kanyang kotse. Nakita niya ito sa di kalayuan ng kwadra at agad itong sinakyan kahit pa may hangover siya. Mapalad siyang nakabalik sa kanyang mga tauhan at kasama. Wala akong matandaang babae sa lugar na iyon, dagdag niyang iniisip. Nasa ospital na sila at hinihintay ang resulta mula sa OBGYN. Naroon din si Sofia sa loob ng laboratory upang ipasuri. Habang ginagawa iyon, dumating ang mga kamag-anak ng dalaga, kasama ang kanyang ama, si Mang Matthew. Siya po iyon, turo ni Lucas sa kanya. Isang brusko at malaking lalaki ang galit na lumapit sa kanya. Bigla siyang inundayan ng malakas na suntok, dahilan upang halos mayanig ang buong sistema niya. Tila nahilo siya, at ang kulang na lang ay makakita siya ng mga bituin sa kalangitan. Tama na, sigaw ng matanda. Agad na inawat ng mga bodyguard ang lalaki, ngunit hindi umubra ang ilan sa kanila dahil sa lakas at laki ng katawan ng ama ni Sofia. Walang hiyang lalaki ka. Bakit mo itinanggi ang ginawa mo sa anak ko? Di mo ba alam na malapit na siyang ikasal sa ibang lalaki? Pero tumakas siya sa kasal niya para lang hanapin ka sa malaking lugar na ito ng Maynila. Marami siyang pinagdaanan, muntik pa siyang makuha ng masasamang loob, galit na sigaw nito habang inaawat ng mga bodyguard. Wala siyang nagawa kundi pahirin ang dugong nasa kanyang labi mula sa suntok na inabot niya. Ayon na nga time test na ng anak mo kung totoo ang sinasabi niya, pabalang niyang sagot. Ang bastos talaga ng lalaking to, sigaw ni Sofia habang kasunod ang doktor.
Huwag mong saktan ang ama ng magiging anak ko, galit na sabi ni Sofia, dahilan upang magulat ang lahat, kabilang na ang kanyang ama. Ano? Tanong ng lalaki habang nanlaki ang mga mata. Imposible, bulalas niya, napaharap kay Sofia. Anong imposible? Positive ako sagot ng dalaga. Oo, positive siya. Buntis siyang mahigit 1 buwan, kumpirmasyon ng doktor. Pwede na nating isagawa ang DNA test para sa ikatatahimik ng kalooban ng lahat. Payag ka ba, Miss Sofia? Tanong ng manggagamot. Tumango naman si Sofia, habang ang kanyang ama at tiyahin ay nanggigigil sa lalaki. Lahat sila naupo na muna at sinikap na kumalma. Bueno, si Sofia ay iuuwi ko na muna sa aming mansyon bilang patunay na handa kaming panag-utan ang anumang naganap sa pagitan ng apo ko at ng anak mo. Siguro naman, amanas na tayo dahil sa ginawa mong pananakit sa apo ko, mariing sabi ni Ethan. Ano? Kulang pa yan. Dapat nga nilumpo ko na yang lalaking yan Bastos, walang modo. Dapat matuto ka na sa buhay, sigaw ng ama ni Sofia, na tila hindi pa rin kumakalma. Hindi napigilan ng ama ni Sofia ang kanyang galit. Mababago ka ng anak ko, pero hindi uubra kay Sofia ang mga ganyang galawan. Sige, payag kami, pero dapat doble ang dot na ibibigay ninyo, seryosong sagot nito. Siya naman ay pagak na natawa, may kasamang hangin sa kanyang boses. Lumabas din ang totoo. Planado ninyong lahat ito, alam ninyo siguro kung gaano kami kay Aman kaya gusto ninyong makibahagi sa yaman namin. O baka naman gusto niyong mambyo na ng dot na yan. Mali ba ako? Gusto mo bang bigwasan pakita ng isa? Sumusobra ka na ha, baka akala mo mahirap kami. Hindi mahirap ang pamilya ko, at si Sofia, hindi siya pinalaki ng manlilimos lamang ng pagmamahal, galit na sagot ng ama ni Sofia. Kung hindi nga lang dahil kay Kuya Matthew. Putol, sabi ng babae, na ang pagkakaalam niya ay si Sofia. Huwag mong ituloy pa ang sasabihin mo. Ang mabuti pa, makipagkasundo tayo para sa ikabubuti ni Sofia, dagdag nito.